mo ni ang pinakadako. Mo ni siya ang una, no? Na kung imong mahimo ni siya, the rest aning mga commandments is dili na lisod sa pag-fulfill. Nga naman, ang paghigugma sa Dios ang pinaka number 1. Sa atong panahon karon maigsoon, nagkagrabe na ang kalibutan. Gani nanay mga pare nga nag kasal na siya o mga ang tumboy o babae. Nagsunay gikasal nga bayot o lalaki. Una, nagsupak na dana sa atong family code. So dapat itong pareha kuhaan ko sa lisensya. No? Kaya mo man among gipang panumpaan nga ang among kasdon babae ug lalaki. Dili kung lalaki sa lalaki, babae sa lalaki, babae. Nga naman ang iyang reason nganong kaslon sila aron pagdaghan sa kalibutan. So unsa ang pagdaghan ng bayot ug lalaki? Unsa ang pagdaghan ng babae? Bahino na lang tatong tumboy, pag-uban tong bayot. Natong lalaki o katong babae, ano, tatin sakto, no? Pero sa kalibutan, maigsoon, wala dahil ang mga bakla na sa LGBT, sila nga, naapod may right. Ilan ito no right? So, pero dili tan right is right. No? Kay ang right sa mga bakla, dili na insakto sa pananaw sa Dios. Muna naghatag siya og mandate diri sa Bible. Iyang gipabalo sa mapa or sa kanang gitawag na to og kining manual nga ang gihimo gyud sa Dios babae ra gyud lalaki. So walay bayot, walay tumboy. Kung imong babasa sa Bible, sa Book of Matthew, naay nagisulti diha nga na daw usa ka amo nga nagpugas og maayo nga kining binhi. Og sa diha nagtubo na natinga ang kining servant nga naa may mga bunglayon. Mingadto siya siyang master, ni siya, sir, di ba nga atong gipangpugas maayong liso ra man to tanan, wa man ti bunglayon. Siya nga na di ay siya naa man sir, naa nanubo dito kuyog sa mga anong. So sir, pag akong pangibton, siya nga dili ayaw kay base maapektuhan ang mga binhi. Masagdi lang na sila nga magtubo. Siya nga nung naapod na sila no. Siya, wala ta kabantay. Nasa dihan na nga tulog ta, na ikaaway dito, nagsabo dito ang mga bunglayon. Marang ingunani ang interpretation na mga igsoon. Sa atong panahon karon, ang mga Christians wala lang kabantay nga ang yawa nagsabwag na mga daotang binhi. Marang matinga ka ang mga babae na anay murag babae pod. Napoy mga lalaki nga mura na pog mga babae. No, kaya mga babae nga mga tumboy karon nagpakalalaki man. Napoy mga bakla nga nagpaka babae sab sila. So kung atong sabton imitation ang tawag ana. So kinsa nag-imitate ana gikan sa original? Ayaw. Ang enemy, no? Mo'y nagsabwag ana. Naroon ang mga tao pod mailad. So naay mga normal nga mga lalaki magpabakla-bakla na pod. Hantod na mga kanang gitawag nato silang ma-influence na gid siya. Liman ka real nga kinabuhi, lalaki nagpakuha sa organ kay magpababae siya. Murag na insulto ang magbubuhat. Kung ako ang nagbuhat, insulto ko. Nga naman, wala siya mutulong sa akong tuyo. So kung atong sabton maigsoon sa atong panahon karon, usa ang pinaka the best nga imong i-concentrate, no, ang kanang paghigugma sa Dios. Iyon ang ginawa, Jesus said unto him. Dili sa akong Bible, red letters ni siya. Sa among pag-study sa theology, pag red letter gani ang word, buot pasabot, mo gina ang pulong hinggula sa baba ni Jesus Christ sa iyong panahon.
So kini kay read letter man nakabutan diri, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Kung may kagag with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, isa lang kapulo na gitawag tibuok pagkatao. Wibot pasabot ana. Sa ato pa sa tibuok pagkatao nimo, ang tanan nga bahin sa imong pagkatao dapat imong ipuntirya para sa paghigugma nimo sa Dios. Kanang mga sunod nga mga commandments nga ingon sa Bible, mo follow na lang na, no? Nga automatic. Yan naman, ang pinakadako, ang pinaka the best imo magiuna o musunod na lang dahil tag. Kung nahigugma ka sa Dios, di nakalisod paghatag tayo sa offering ay. No. Pero kung ka nahigugma, lisod na. Lisod kayo na paghugmaon ang Dios sa tibuok nimong pagkatao, mga igsoon. Bisan imong trabaho, importante na, kay nahigugma ka sa Dios, ang may tabo, ihiklin gini mo na, kay unahon nimo ang Dios. So, dili na paglisod, pagsunod ang but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No? Dili na ka maglisod, anak, kay nahigugma man ka niya. Kinibitang tao, nahigugma. Bisan ang mananap. Tanaw na gudi mo na ha? Bisan ang mananap. Sa season nga ang manguwag ng mga iring, ay mo kalimot ha? Lain-lain ng mga laki ang moabot sa among balay. Ug lain-lain saba sa ilang tingog, makahasol sa atong pagtulog. Unsa po ding mga mananakaw manguwag na siya makahasol man sa mga tao? No! Shout out, tomorrow! Tomorrow! Singgit mo siya, no! Singgit mo siya, tomorrow! Tomorrow! Pag nag-abot ang mga laki na unang magibugno, kaya pagmapil din ng isa, siya mo court sa babae. Nga, pagtanaw sa babae nga siya kauyon, asa mga babae, asa mga mananap, magpili po. Pagtanaw na nga siya ganahe, aaway na siya. Aaway na yun. Kung makakita mo sa mga badjel, yung mga daghang mga kinawrasan, kaya nga nun, makik-away man sa una. Ano gusto God? Alam, sagot po, dahil kagwa kakaangay. Hala ka diha, oy. Ano lang? Ano mo po di ay. Grabe, pero nahigugma. Ang mga laon, nato nakita diri nga, sa mga ng mga babae di ay. Kung kita mo ba ka ng kabaw, no? Mag-anas sa dalan na, pagsimot sa dalan na, sa aso na piting ba siya? Kakita mo ka ng kabaw, na? Ade, pag natrabaho mo sa farm, maka-experience siya mong inana. Iro, ang iro, season sa mga iro, no? Katulang ilan ni Ma'am Doreen, itong sisilingan daw, ito si Bogs, ito muna, ang tawa na Bogs. Usay mo ulit ito, tag-isak simana. Usay, makita ito ni, itong ugangan ako si Papa, dito sa, diya sa kanang ibawa na yung post na diya karon kaligaw tabon-tabon layo na ba yan ha pero buabot dito panahon nga manguwag tao bisag bukid pag nahigugma subida gid ay bisag layo tuon yun masay man sabi dahilan anang tanan gugma. Tunguna na ulit ako Ma'am Doreen dito. Nya hantom na nga diri na ko sa mission work. Wala may pareha karon nga mga sikad, wala. Tunguna baktas. Nya gospel kung naay sikad, wa po kwarta. Baktas. Kalayo na Il Rio, nya ato pa kasi babaw tum subida pa ka. Ato nya moagi pagikanang hindi ko pa. Mato ka dito. Practically speaking, wala siya ang panghitabo. Karon, kung tinuod kang nahigugma sa Dios, walay mahimong lisod sa imo kung nahigugma ka sa Dios. Na kita ngano nakaangkon tag kaluwasan kay nakasabot ta sa pulong sa Dios. Karon sa atong pagkakaton sa iyang pulong, nahigugma siya una. Nganong naluwas ta tungod sa iyang gugma. Kaya kung wala tayo gugmaan, wala tayo kinsay mo pasar na to ani. Kini mga buutan, tanaw ni mo na diha mga buutan no, kay wala yung gawin na. Sige, binuangi daw na. Di ba kakita kung sa nakaisog na sila?
Listingin ninyo, bisa ka na inyo silingan, kailan nyo nga, murag, di yun masuko, murag ano, bikla na, di ka makakita na, mupatay na. Man ang tao, no? Mananap. Kada mananap na siya kaugalingong pamaagi nga, mo-fight siya. Mo-fight siya. No? Mo-retaliate siya. Pinaagi sa kakayahan niya. Sa Bible, ingon ang pulong si Ginoo, higugmao na to ang Diyos sa tibok na itong pagkatao. Nga naman, musunod na tanan ang uban. Di nakalisod sa pagsunod sa kabubuto niya kung nahigugma ka. Dili kalisod sa pagsunod sa mga kanang gitawag na obligasyon na to kung nahigugma ta. Nga naman, kay ang paghigugma maigsoon, dako kay na siya. Sa Diyos bitaw tungod sa iyang gugma, nagpakamatay magit siya para ma-restore lang ta. So, ingon ang ingon sa John, no? 1 John chapter 4 verse 18, we love Him because He first loved us. Now, kung atong sabto ni siya maigsoon, nganong gisulti ni Jesus Christ nga pahigugmaon ang Dios, no? Ipahigugma ang Dios sa tibok na itong pagkatao. Iyon ang pulong sa Ginoo kay nasayod ang Dios nga mo-follow na natanan. Mo-follow na natan. Sa ato pa, ang yawa maningkamot pud paggubaan na nga dili kita mahigugma sa Dios. Kay kung mahigugma ta sa Dios, kabalo man ang yawa nga mosunod man gyud sa kabubuto niya. Na? So mohimo ang yawa og pamaagi nga aron mababagan gyud ta. No? Kuhaon ang concept aron nga mahimong masunod na to ang dili insakto. Now, ang yawa maningkamot sa pagguba. Sa sex, no? Sa kanang gitawag na to, pagkalalaki o pagkababae, maguba na. Kaya nga naman, naa na may gipanghimon niyang huyang. Ang mga babae, gipalig-on po gibali niya, nga ingo magiging sa Bible nga wicked vessel gid ang mga babae. Pero magpatumboy gid siya, kay magpakalalaki siya. Nabitoy ginyos nga wicked vessel gid ang babae. Ingo gid ang manual. Ya karon, ang mga babae dili ni siya kung aron kulatahon di sa pasipan-an, kundi higugmaon sila. Ingon ang Bible. Kuna sa kaminyoon, ingon ang pulong sa Ginoo, ang bana mohigugma gid siya ang asawa. Ug ang asawa aron magpabilin nga higugmaon siya, musubmitar siya sa iyang bana. Kung mga babae na dili ka submissive sa iyong bana, maglagot ng bana na pag mawala ang gugma, kapungot ba ang mupuling. Pinsakta gid ang proseso sa Bible. Higugmaon nato sila, pero ang mga babae kaya magsubmitar po sa leadership nato. Kung ang leadership sa imong bana, imo siyang ginasubmitar maigsoon, malipay kayong bana, di daw ka higugmaon niya. Ano naman na ang concept sa Bible? Dako nabasa nga literature. Sa kuan ba kining story, real story sa kanang mga lawyer. Na usa ka babae nga naminyo siya for 5 years. Sa 5 years, wala siya nag-enjoy sa iyang marriage. So hingat to siya sa lawyer. Hingin siya nga, Torne, kining maghimo ko kuan, mo file ko divorcement, annulment, wala man sa ato ang divorce. Annulment kay wala man ko mag-enjoy sa akong marriage. Hingingon ang attorney, siya nga, pwede kayo. Ang diligod. Ano sa balaod na to, pwede mo. Pero, nasa ko'y ihangyo nimo kung okay ra sa imo. Siya, unsa man ang attorney? Siya, adisir ka mo file o annulment, itry sa ni. Kung mo epekto ba? Diyan sa may bahaton ako, muli ka sa inyong balay. Unya, himuon nimo ang gitawag og the best wife. Ang trabaho sa kanang real ba nga best nga wife. Pero best nga wife, mo take care ka sa imong husband, mo respect ka sa imong husband, mo submit ka sa imong husband, lutuan nimo siya, ya, kapoy siya, isa malagaan siya, ana, wala ang best wife. Explain sa attorney. Sige, tayo na ko. Singuli, ang asawa. Huwag pa mapahil ang annulment. Uli siya. Pag abot niya silang balay, hipos yung mga balay. Plastar, limpyo ang balay. Luto siya sa pagkaon. Pag uli sa bana, prepare siya pagkaon sa lamesa. Nya, sugat niya ang bana. Oh, kumusta ang trabaho? Ano ba? Kapoy ka, pag-ilisa. Yung mga unta, ngaon.
So yan yatiman pag-ayo yung bana, no? Sunod nga mga adlaw, nakita sa iyang bana nga, nausab man akong asawa. Lahi man ang, siya nga, ingon ang bana nga, karon pa man ako nakita sa iya ha? 5 years na sila ha? Karon pa man pero, nindot yun, kung mauni, nindot kayo. So, adisiring lakaw ang bana, iyang gigakos, iyang asawa, salamat kayo sa preparation ha. Salamat sa kanya. Agkan siya. Yan, nag-say goodbye. Kawan, ipos. Pagkahapon, siyempre, nagluto na siya pagkaon para panihapon nila. Pagkahapon na, kumusta? Trabaho ni mo? Okay na. So, sa laing bahin, but pasabot, ga-function na sila sa ilahang iyang pag-asawang pagkabana. So, i-apply ang pagka-best wife. So, i-apply. Nakita na sa iyang bana nga maayo ang gihimo niya sa iyong asawa, so nagpakita sa siya maayong taras nato sa iyong asawa. Pagkasunod ng mga bulan, mura niya mag-gimintin kay 1 year man ang pan. Gimintin. Karon na-feel niya nga love siya sa iyong bana, at iman sab siya, gipangkuan sa gikinahanglan niya na. Nakita niya na, nga mo po yung gikihuha, mo po yung tinguha po untang nga buhaton sa iyong bana. So nahimo ang tanan. Pag-abot sa ikaw-4 ka bulan, nagulat ang mutawag. Nag-enjoy na sila sa iyong marriage. Ingon dahil ang attorney, ikaw-4 ka bulan, gitawagan siya. Yan sa man, kumusta ang imong pagka-best wife? Yan siya nga, akong gihimo attorney. Yan sa man, nag-enjoy o wala? Siya, nag-enjoy. Yan sa man, kanusa na itong i-file ang annulment? Siya, ayaw na attorney. Ipadayon na attorney. Sometimes, ang solusyon sa problema naro sa tuwa, ihatag sa Ginoo. Kung gamito na ito ang kaalam na ihatag sa Diyos. Kada, kung nahigugpa ito sa Diyos, connected ito sa iya, dili lisod sa pag-release sa Ginoo sa tuwa na, kaya nahigug mo man ito sa iya. So, ang panikamutan na ito sa atong panahon karon, kaya yawa manikamot mga putlo na, gubon ba? Aron dito na makapadayon. Ang atong buhaton, morning, na itulo ka butang, angay na ito i-maintain. No? Keep loving the Lord, pero magbantay ta. Nahigog mo ta sa Diyos, pero naigmat po ta. Mat mo ta bang, ay, kurang dili mo ni maayo ng gihimo nila. Manikamot ang yaw pag-uba ha. So, bantay ka. Dahil caution. Nagpadayon ta kung higog mo sa Diyos, pero pagbantay, kay ang yawa, di good mo hunong. Samtang, dili ka niya mapildi. So, manikamot ta. Sa panahon nga, connected ta sa Diyos, dili bot pasabot nga wala na trials, di na bot pasabot nga wala na kay temptations, dili, the more ang temptations, the more ang trials. Yan naman, more paningkamutan sa yawa nga maguba. Kay sa panahon nga mo endure ta sa mga temptations, mo endure ta sa mga trials, the more nga malikon ta. Tingnan ang Bible. Munang dili pod nakuhaon sa Ginoo, naay mga testings ihatag niya sa tuwa kay the more nga malig-on ta. So, tulo ka butang angay i-maintain na to sa atong panahon karon. Keep loving God with caution. Number 1, we need to establishing relation, or else gitawag strengthening our relationship to the Lord. Lig-ono na to. Ipundar na to. Kaya nga naman, kung ikaw ang angkol ng Kristohanon pero dili nimo ginalig-on ang imong relasyon sa Dios, maigsoon ay ko patuha nga makapadayon ka sa unahan. Kay sa marriage, usa sa mga butang ang pahinga na to sa union ang atong relationship. Sa relation, kung gusto nimo nga mupadayon ka sa unahan, nindot ang inyong union, una, kinahanglan na ang respect to each other. Kabalo kang respeto sa imong bana, no? Kay head of the family nimo na siya. Kay sa panahon nga mga anak naka tan-awon ka sa imong mga anak, kung ikaw may respeto ba sa iyang papa. Sa panahon nga nakita na sa anak nga garespeto ka sa iyang leader, anang mga anak din alisod mo pasundol. Kaya nga naman, respetado man ka sa iyang papa. Ang mga anak magrespeto sab sa iya ha. Nga naman, nakita niya na kaya nagsubmit ka siya sa iyang papa. So, kung atong sabton maigson, wala, no? Kanang muna ang
gisulti sa Bible nga aron kanang sumusunod nato nga tan-aw sa tuwa musunod pud sa tuwa. Kung kitang mga bana nagpakita ta giunsa nato paghigugma ang atong asawa, gitan-aw pud na sa atong mga anak, so sundugon pud na unya sa atong mga anak. Giunsa pud niya nato paghigugma ang atong asawa. So ang atong mga anak kabalo siya magtan-aw sa paghigugma sa atoa kung siya nakakita nga gihigugma pud nimo iyang imong asawa. So kung atong sabton maigsoon diri sa Bible, kinahanglan ta aning mga butanga. The first thing nga lig-on na nato sa atong relationship, ingon nga naa sa union, dapat lig-on ang gitawag og communication. Kung tinuod ka ng respeto, kikistoryagit ka. Amen? Kinsa sa inyo ang nagrespetuhay mo, umiting ka na. Nahimo ba na? Dili, oy, the more nga magka-close hinoon mo, kung ka-respeto mo sa usa-usa. Diba? Na-need imong bana, supplied nimo siya. Na-need imong asawa, supplied nimo siya. Part na sa respect. Kaya nga naman, kada usa sa atoa, napatay gitawag og need. Ang need nga word is broad na siya, na gitawag na ito personal need, natin gitawag biological need, natin mga, kana nga mga need ba, natin sa dako kaya na siya nga word ang word nga gitawag nga need. Pero sa nagrespetuhay mo, kabalo ka mo supply sa need niya, kabalo po siya mo supply sa imo ha. Nga naman, pareho mo respetado. Maigsoon ang communication, nag-breaks na, mahatag og banding sa both sides. Kung concrete ang communication maigsoon, ang mahitabo ninyo, lig-on ang inyong union. I-try ninyo sa inyong balay, tingugay. Hindi mo mura ko alam. Nanay mo panahon nga mag-istorya mo. Isa, wala ko insaktong topic doon, tabi-tabi lang. Doon pa rin sa amigo, papunta tunguna. Ang communication di na maputol. So, sa relationship na to as humankind, kanang sa human, sa tinawahanin ba, kung nakita to importante po na sa atong relasyon sa Diyos. If we talk about communication, maikson, ay vice-versa na siya, vice-versa. Musulti ang pikas, maminaw ang pikas. Musulti na po ang pikas, maminaw sa ang pikas. May good communication, di ba? Eh kung musulti po ka dito, di mo magkasinabtanay. Pero pag nagsulti siya, minaw ka, okay, pagsulti na po ito isa, maminaw na sab ka, mo na ang good communication. Kakuha na to? Sa Diyos mo o na. Na yung mga panahon nga, makikistorya ta sa Ginoo, Lord, tabangi ta. Ang tawag na to, prayer. Sa panahon nga muhangyo ta sa Ginoo, ang tawag na to na prayer, pangamuyo. Prayer, ang laing term, sa general na term na to na prayer. Sa panahon nga ang Ginoo, maminaw sa atoa, kay gani, bisan ganing luha na to, ang to na siya, kabalo siya kung sa meaning hinto ng luha nimo. Nagkikistorya ka sa iya, maminaw gid siya. Kaya kung naatay learning may tungod sa good communication, the more ang Diyos. Siya kung nagtudlo sa to, anak, ginaning mabutanga. So kung musulti ta, maminaw siya. Pero aron mabuild na to ang good communication, paminaw asab siya. Dun sa ano to pag-ikistorya sa Ginoo? Mag-pray ka. Ang pulong niya, nalatid na siya. Angay na itong basahon sab na siya. Gani ang mga buta, mga igsoon, nalingkamot pa man gani sila palit o kanang libro nga kanang nasa braille, sa braille, nga makabasa lang gid sila unsay giingon diha sa libro. Kaya karon kay sophisticated naman ta karon, di earphone na sila, pislito nila, pag-ana nila, mutingog na po sa ilang dunggan ang ilang pulong, ang ilang hikaw. Ano naman sa mga buta, mabasa na nila, kini letter A, mabasa rin na. Kita, bulahan ta kayo, kaya di na kapakapa, mag-ana na ka, kabasa na dahil ka. Ang mga buta, pa sa braille, kabalo sila, usa, kabutang. Analyze mo muna, kapag ana sa word,
A, B, nya U, nya T, abot. Nya in A, abot na. Dili pre sa pag-ana na to. Kabalo na ito ka nga word. Binta na ta kay nga nga buta. Masa may gusto nimo? Magpakabuta sa ka, di sir kayo magpusig basa. Mahal ra ba ng libro sa Braille? Mahal. Dili na lang ta dirit sa ano, hindi na ta mga mabuta ta, no? Mas mahit itong natay good communication sa Ginoo. We need to pray, then study your Bible. Not just to read your Bible, but study your Bible. Na pastor, gibugat-bugat na ginhon mo trabaho na mo. Dili trabaho na to sa Kristiyano na. Kung Christian ka, ato ginong trabaho. Aron pag-build sa good communication. Gusto niyo ma-strengthen ang relationship? Gusto niyo ma-establish ang inyong relationship? Kinahanglan na kay concrete na communication. So kung may concrete na communication, paminaw sa pikas, paminawa siya, paminawan pud ka, muna ang concrete na communication. Nagi na access. Dili pwede nga mo concrete inyong communication waiting ganay. Dili oy. Dili. Kaya ni Ma'am Doreen, ning abot kami sa 23 to isang anibersaryo sa People's Power. Wala no? Wala man ay wala to para to dito may nagpakasal. Yung birthday February 11 pero wa siya mosugot dito sa birthday niya. Dito mi sa kato People's Power kaya ang amo mga sponsor maka-appeal. Kaya itong una wala man ay trabaho. Holiday gina siya, no? Non-working gina itong una karon working naman. 'Di ba? People's Power na February 25. Holiday, special working holiday. Sama to wala na. Non-working holiday gina. Sundin kiri na lang atong kuaron date kana. Sige. So, pada February 25. So last February 25 ning abot nami og 23 years among marriage life. Na yung mga panahon pag magagmay pa nila kiris, kuya niya na mag-away sila doon sa relationship na mo among communication. Bisag may busy na sa mga trabaho, sila ka pag bayan sa Ma'am Doreen, lingkod na sa ding. Mag-istorya rin gusto na dyan. Okay. Bisag na nakabisi sa mga trabaho, lingkod na. Pila ka minuto, istorya. Kasi ang istorya na mo, wala kayong mga topic na kwan. Ano? Hanapin mga panahon, ang higda mo, mag-istorya, na mga problema, istoryahan ninyo. Hindi mo ito mga problema. Sa marriage life na, hindi mga problems mabot. Labi na natin mga anak, hindi na pa-eskwela na to. Usay na yung mga kinaya sa atong mga anak, istoryahin ninyo. Communication na, nag-build sa inyo ha. So, paminawas sa pikas, paminaw po ka, paminawan po ka sa pikas. To strengthen your relation. No? Kinahanglan kay kanang gitawag og concrete nga communication. May igsoon sa kinabuhi itong Kristohanon, we need to strengthen our relationship to the Lord. Usa na natay close kanang gitawag strong communication. So, to make it strong, kinahanglan natay prayer and studying the word. May igsoon gisulti nato sa tuan ni. Kaya naman aron mahibaluta. Pero kung hibalo na taan problema na gini mo na dili mo i-apply. Tagayin niyo panahon, bisag kung sa trabaho, busy sa trabaho, tagayin niyo panahon ang pulong sa Dios. Ya tagay panahon pag-istorya sa Ginoo. Aron gawin mong concrete ang atong communication sa iya. Nga naman aron na ang yawa dili siya maka-penetrate sa tuwa. Sa panahon nga ligo ng communication na igsoon, na ang rescue. Dili lisod ang rescue. Pareho sa to, natay ito Armed Forces of the Philippines, no? Ang kada tropa na may so nagi say link sa base. Mura na sila itag radio operator. Bisag ka na nagsakay sa stealth, bisag ka na nagsakay sa mga jets diha, nana sila link ngadto sa base. Aron nga ang communication tuloy-tuloy. Gawa sa makita nila sa digits or kanang gitawag diri sa kanato sa mechanism nila. Naana sa ilang radio dia, magdungog na silang dunggan nga mo niya anytime pag reply niya, gritso na sa base.
Sa panahon nga na yung mga tragedy, panahon nga na yung mga kalisdanan dito sa air, sa padiha, musulti sila, base mo na kahimtang ako, kasi, mera, ang atong kuan, ang kalayo nimo, sulti na niya, mo ni kalayo dire, kay makita mo na sa sakyanan, mo ni kalayo sa diha, mo na, di ako nga area dire, mo ni mo na, i-trace din na sa base, mo siya, si kuan, nakinahanglan nitong support, mo ni mo na, mulupad po na yung sunod na ito, mo rescue sa iya, nga naman, naaman siya communication. Pero sa panahon, maguba ang communication, luoy ka. Kaya nga naman, walay makatabang sa inyo. So, mabalik ka sa spirituality, mabalik ta ana, lig-uno na to ang communication. Kaya dili lisod, o dili dukay ang pag-rescue sa Ginoo. Kaya nga naman, concrete inyong communication. Ayaw lang mo doon sa Ginoo pag na-problema na. Ginoo, tabangin ko. Pero kabalad yung kang guilty ka, kaya nga naman wala kasi insakto. Pero kung concrete atong communication, lipay ka kayo, Lord. No? Warang ang inang hinahangiwan pa, parang malumay kayo mga, Lord, aside you, kahimutan ako, Lord ba? Panitawan ko, Lord. Di ka maulang mo doon, kaya nga naman, maayo yung relasyon sa iya. Ang yawa, manikawat pag-uba, anak, aron dili maayo relasyon nato sa Diyos. Kaya nga naman, sa panahon nga may relasyon ito, malipay siya sa tuwa. So, dili lisod sa pag-rescue sa tuwa. So, ang yawa, manikamot pag-ubaan, aron nga dili ta makapatayon. Amen? Establishing a relationship or strengthening a relation to the Lord, no? We need communication. The number 2, internal or personal affairs. Kinahanglan ato ni siyang lig-unon, ang atong personal affairs, mga internal nga mga kalihukan nato. Siguruha nga kanang mga butanga makapalipay sa Dios. Kay sa panahon sa union mga igsoon, kung ang imong asawa, no, naghimo ka og supak, no, supak sa inyong role, di gid magmalipayon. Mga internal affairs, example, no, nahitabo na sa amo ni Mandurin. Nati one time, nagkakita mi mga 32 years classmate na ko sa elementary, silingan pag yun may balay itong una, no? Magdula-dula mi sa palibot diya sa mong balay. Pagkatapos, muadto mi sa ilang balay, no? Welcome mi sa ilang ginikanan, welcome po sila sa among ginikanan atong panahon na. Miabot sa punto, 32 years. Administrator man ko, niya ko na, nag-process kong papel padulong sa division. Pag-abot, pagpasa na ako dito, ingon sa sakwa nga na di ay naantay messenger na Facebook, isa nga Lorenzo Plaza. Isa nga nakaila ka kang kuan mo ni mo na ichiko. Okay la ko ana, isa ni ada kas division. Ano ba? Kas division. Nakakita mi. Maestra po tawag ko say munawag gabi eh. Muli naman kay trabaho. Muli. Ya, say na buntag, muli trabaho. Adugay is Mandurin nga. Murag minsan ang istorya na ini mo firmin ko ako ni siyang kababata niya mo siya nga gusto ka istorya niya hindi ko ano ba ko nga nanilos ka hindi siya nga basin maabot ang panahon ba nga di na kong kasalig ni mo ay binuang na dili na payo gipang-iris iputol ang communication nga naman makadaot naman ko sa iya ang tawag na internal affairs na to na amen. Aron dili ka magkaguba, putol. Vlog na mas messenger. Nindot man itong natin amigo na mga higala ito mga na, pero magkaguba, importante man yung imong sawa. Guba, putol. Nakuha na to, mga internal affairs na. So kung dili na ko putlon, maguba, gina mo yun. Mura po na sa spirituality na to. Kung nakita na to na siya kini kahuboton sa Dios, pero hisupak na ka. Tungod sa imong gipanghimo, ay kalimot ana, gupon gid mo relasyon mo sa Dios. Amen? Sige, sutaan na yun. Asa may pinaka-bukat nimo na relasyon? Kini sa yawa o kini sa Dios? Kung tanaw nimo nga mas maayos itong sa Dios, buka, punta na. Yun mo sa yawa. Nakuha na to? Example na, natapon na sa mga ni Ma'am Dorin. Usa na siya tayo dyan, kadlawon din nga nawag sa kuha, okay na.
Kailan mo sa tata ko? Nya. Kung sa putol niya, wala, giputol niya. Basig mo abot ang panahon nga, manilos pa po noon ko. Nakabantay na, na manawag sa inyo, huwag mo kabalo. Nag-entertain nyo na madugay, may-entertain na madugay, na muhimo nag-link sa inyo ha, apot lang. Ano isa mo? Mo po na sa yawa, i-entertain ka sa yawa, pagkatapos i-entertain ka niya, na magka-link ka mo, madugay, na foul na imong gihimo, sopak na sa kabuton sa Diyos, namatay ka, magguba na imong relasyon sa Diyos. Na imo na, magdetermine ka, asa pinakamaayong relasyon, kining sa Diyos o kining sa ako nasudlan karon. Na ako man tong kababata, kadula na ako tuna, welcome ko sing gidikan na. Pero naram ko asawa. Ano di magubawang yun? Putron ko, wala mo na tanan. Wala na giling. Nagawa na to? Pag mo entertain ng yawa, puta na. Aron dili maguba ang imong relasyon sa Dios. Sakto ba? Internal affairs na to, bantayan na to. Kaya usahay na ba, walay lain na kabalo, ikaw na gudang Ginoo. Ano nga di magduda yung partner, kuha ka di mo magkaguba. Kaya mag-determine ka, asa may pinakamaayong relasyon imong i-maintain. Kini sa Diyos o sa yawa? O, mura pa na sa inyong marriage. Unsa man, ipakaslan naman ako ni siya. Hindi pagkataon sa man, gupuno rin mo. Tungod ang mga utama, way pulos. Putol. Ano mo na? Di ko na di ko na maka-epekto sa imong kinabuhi. Putol. Wala na. Sige. Parang na-sense na ko, murag nuniglos na kaanay. Sige ba? Wala na. Tanan, bisa kamay. Okay ba ni murag bakas pa sa tunog diha? Wala na. Erase tanan. Sa tinuhanon ng kasayad at mao pa na sa yawa. Pag nakalimpi ka sa yawa, bantay ka. Kaya makakuha na ka sa relasyon mo sa Diyos. Sa inyong duman na ito pa kayo, no? Establishing or strengthening our relation to the Lord. We need these two things. Communication and internal affairs. Kailangan kabalo ka sa Diyos, kabalo ka sa imong donut. Amen? Sa relationship, ibanan, kabalo ka mo kabalo ka kung sa Diyos nimo, kabalo ka kung sa donut nimo. Para ma-maintain ang good relationship. Okay? Sa kadugayon na to, nag-uban na sa bulaton. Amot ko, nakadunggo mo nang giaway may magdorin. Ayo. Pwede ka mo nga mabiyaan na. Araw mamayo inyong relasyon sa Diyos. Sa ato pa naman karoon, grabe na. No? Bantayan na, pero ang paghigugma rin sa Diyos, bunayabi din itanan, kasi atong i-strengthen na siya. Sa duha ka butang, communication and internal or personal affairs. Na kabulot sa Diyos, kabulot sa atong donuts. Amen? Secondly, keep loving the Lord our God with caution. Number 2, we need sincere service. Serbisyo. Mubalik ta sa tinawhanon. Sa relationship na to, may asawa bana, nga to sa anak na to sa ginikanan, kinahanglan ang atong mga responsibilities, no? Kung anak man ka, kinahanglan ka na maka-responsibility nga to sa imong ginikanan nga to sa anak, or bana nga to sa asawa nga to sa bana. Ang tawag na relationships. Aron dili maguba, kinahanglan kada isa ninyo, ang part nimo ba, buhaton nimo imong serbisyo sa imong part ngadto sa iyaha. Ginikanan nga to sa anak, anak nga to sa ginikanan. Bana nga to sa asawa, asawa nga to sa bana. Serbisyo ang tawag ana. Pero kanang serbisyo kinahanglan natay sincerity. Kanang gitawag sincere service. Kana ba naghimo ka nga dili pa karon ingnulan kana tinud-anay gyud. Sabagay asawa mo pud nimo na. Sabagay bana mo pud nimo na. Sabagay anak mo pud nimo na. Sabagay ginikanan man sab nimo na. Dapat na ang sincere service. Murinder na tag serbisyo nga to sa usab-usab. Dapat tinarong. Sincero. Dili kung nagpakaroon ingnon lang ba? Sa tinawanan kung ang mga anak mo serbisyo sa ginikanan tinud-anay, no? Imong responsibilidad, magrespeto, no? Mutahod sa ila, musunod sa ila. Kada malipay ang ginikanan, so ang mga ginikanan muhimo sab sa ilang serbisyo ngadto sa ilang anak tinud-anay man sabda.
Na may mga ginikanan din tinudanay. Kada dili nag-atiman sa mga anak tarong. Kabalo silang ginikanan sila pero matarong kuha na ilang mga anak. Pero kung serbisyo nimo tarong sa imong mga anak, ginatiman nimo di na ginapabayaan. Bisag lisod ta. No, manay mga panahon gani pagkaon gani usay mo sacrifice na ta, ipakaon lang sa atong mga anak pero tinudanay atong serbisyo nila. Ngagi mo anak, kami ngagi mo anak. Dahil mo bro, morong budget, kung lalo si Jerry, si Cote, at least makakaon sila. Iloy man kayo, maganto sila gutom. Pero kita, okay naman ito, gutom na. Okay na ka. Magutom na ka, gamay. Alam mo gamay. Mga bata, kung naa kay serbisyo, sakto. Timano mo yung mga anak. Arte kayo mama, arte kayo papa. Mga anak nagwagit-wagit, lain kay paminanay. Amen? Kasi kasulti sa mga tao. Nagtaro, nakakatiman ng mga anak. Nagwagit-wagit lang. Ikaw, arte kayo mga tao. Nag-abot sa balay, grabe hugawa. Mabalik ako po na to. Na yung mga anak, grabe kasiksita na paggawas. No? Murag kinsagit sila na. Yung mga ginikanan, grabing luuyan rin paningkamot. Kaya nga naman na, nami project, kuhaan na. Pero hindi mo lagi, arte-arte na sa gawasa. Makakaon to sa 7-Eleven, mahal naman yung pagkaon niya. Maadto sa mga Jollibee niya, manglibre pa sa mga amigo. Pero ang gisulti to siyang ginikanan, nasa na project. Nasa na ikuan, ano ba? Gilukura ang ginikanan. Pero grabing luuyan na ang mga ginikanan. Nya, maayo na ang serbisyo sa anak na to sa ginikanan. Dili po. Dili. Maison, ayaw mo kalimot, manlugdang ng gihapon ng tanan. Manglugdang gihapon ng tanan. Muna ko nakahimo muna, pangainog pa sa iludan sa Ginoo. Amen? Kung panalitan na linya taan ang pulong at kibali, niya nahimo gini na, mga inog pa sa ilo sa Ginoo anay. Ginoo, pasaylo ako, wala ko mamalit sa muna, karon sayop na itong gihimo na ako. Pwede mo na, kabalo mo ng ginawa na, kung tinuday, sa intentional ba na nahimo mo or unintentional, kabalo ang ginawa ng tananay. May son, service na to kinag sincerity. May kang sincerity, kanang sincero ba? No? Kanang walay atik-atik. Amen? Wala, sa bana, ano na to? Ang atong pagkabana. Atong i-manage. Ang atong management, dili lang sa atong anak, gikan sa atong asawa, partner na to, ngadto sa atong mga anak. Mao kaya eksakto nga service. Kaya deserve ng anak baya, nagsugod ba na sa mama? Kaya pang nanay anak, nawa, nahinaw na mong service sa imong partner, dili, sayop na. Mga asawa, busy naman sa inyong mga anak, pagkatiman, ayaw, sayop na, sayop. Bisag na ano mo yung mga daghang anak, naagad kay importansya pag-atiman sa imong bana, special po na. Mao kaya insakto. Sa spiritual kinabuhi ha, natin pamilya, mati matas to pamilya, pero atong relasyon sa Diyos, ati man ang gipunato atong Diyos. Sakto ba? Bot pasabot ba lang, di na lang kita magtaro pangalagan sa Diyos, kinati ati man ang mga pamilya. Wow, nino na sa Ginoo na. Kung sabay gusto nimo, kuhaan nino kag pamilya. Aron makapokus na lang ta sa iya, adili. Aron nga nagahapon itong pamilya, aron mo na to sa pagkalagad. Usay dili unta mga langan kinatay asahan obligations, mga responsibilidad o obligasyon nato. No? If we talk about responsibilities, we need to support, no? Na supporting ministries through effort, time, skills, talent, no? Like teaching, preaching, and driving, ushering, singing, listening, discipling, or discipleship. Ug uban pang mga butang nga pwede na to marinder para sa kahibayan sa Dios. Sa balay, siyempre, respetuhan mo asawa o bana, ano? Timanon, kung sa kikinhanglan nila, atong tabangan, aron magplastar, mga anak, di lang pakanon na siya, sininaan, paiskulahon na sila. Ang education, nagikinlan sa atong anak, duha ka klase. Ang education sa secular, o ang education sa spiritual. Ay, yun mo kalimot, anak, trabaho na to na ginikanan. Pag-nurture sa atong mga anak, no? Sa kalibutan ng mga butang, o sa atong espirituhanon nga mga butang. Munay atong trabaho, maikson. Ayaw pasagde. Ana, bitaw sa discontention. No! Dapat nag-learn ang bata from our home. Gikan gyud sa balay, dapat nakakaton na ang bata. Ayaw isalig. Ang condition sa imong anak ngadto sa uban. Ayaw, mas may itong ikaw nagmanso.
Nga naman, nagdala na sa simong apelido eh. Pag unsaan nahimo ng dili maayo, mo reflect na sa atong ginikanan. Kung Christian, magdili ta magtaraw, mo reflect na sa himaya sa Dios o kadaot na sa Dios. Kauwawan sa atong Ginoo. Kung nagibase na ito na, practical nga kinabuhi sa kalibutan o ang para sa atong pag-alagad sa Dios. Dapat natin sincerity, no? The sincere service. Manang sa responsibilidad mo suporta. Sa union, dapat gasuportahay mo, dili magdaotay. Ang asawa, dili magdaot sa bana. Ang bana, dili magdaot sa asawa. Kung naay mga lapses, di mga inyo na lang na sulod. Ay kiyapis gawas. Dahil ang asawa ko, ang good, grabe na. Naunsa man ka, nagdaot man kasi yung kaugaling mo naghihapon anak. Amen? Hello? Ang imong bana man na nagkulang sa simuha na, tudloy siya kung si kulang na aron makuhin sakto. Sulti niya, gusto na akong imutanay, gusto na ko na, o sige, ikaw ba na po nang sige, may na magsabot ha, kaya na yung mga boundaries ba, ang muni siya, ang muna. Kanang ninyo ha, interna ninyo, ay nagparami sa gawas. Inyo rana. Napi mga ginikanan, magdaot sila, haki di ako mga anak, grabe ka kuan ginig na. Huwag ka maguna-unaan nga nagdala na sa imong pangalan. Ayaw na lang. Inyo rana. Pero ipakita, support, aron ligo ng panimalay, suportahan ka daw sa. Ang panan nagsuporta sa asawa na. So, ayaw pa ng suportahan na binuang nasab, no? Himutang kayo ang asawa, suportahan sa sabana. Nya, utan na. Kaya ako mga parente. Please nga to sa usag-usa, dapat sincero ka. Dili ko ng pakaranting nun lang. Amen? Sincerity, no? Sincere service. Responsibilities and obligations. Mga obligations na to, kabalo ta, sa obligations sa mga anak. Balik ko na ko ha, di lang pagkaon, di lang pasinina sa atong anak, kundi appeal ang education. Dapat nagitaw, mapundar sila silang family altar. Hantod nga mapundar sila, kana, makita nga, successful ta nga nagsuporta sa ilaha. Nga naman, nakakabarog na sila ilaha. Pero mo ganay, samtang buhay kita ginikanan, mutanaw tabi sa pamilyado na sila, katanaw mangyapon ng ginikanan, mangyapon na. Pero ay mo kalimut ha, sa panahon ng pamilyado na imong anak, ang atong right, igor kita advice. Aron di ta gaguba sa union. Advice. So tiyan na itong anak, dong, anak, day, anak. Mo ginaaron gusto na ako manindot ang dagon sa inyo ng inani. Ayaw na magkilabti sila. Advice lang. Muna daghaw mga union na gaguba karon kay wapil limang ugangan. Amen? Nabantay ta. Sa service na to dapat sincero. Kita mga ginikanan, at iba naman ito mga anak, pagpala na problema, at iba naman, dili kong muda kita one-sided. Atong himuon para sa kahimayan sa Diyos. Amen? Responsibility obligations, dapat suporta ito anak. No? Supporting ministries through finances. No? Ana sa mga butanga. So atong himuon. The last but not the least. Okay pa ta? Katapusan. Number 3. Keep loving the Lord our God with caution, not only establishing or strengthening our relationship to the Lord, then sincere service. Then number 3, serious allegiance. Kining serious allegiance. Unsa nang allegiance? Kanang pagka-maunungon, no? Pagka-maunungon. Lain term man ikon gapulong kanang kita daw faithfulness. Pero kay aron mo connect siya sa atong alliteration o kanang gitawag nato nga paghanay ba sa sermon aron nindot paminawon. So, warang S sa tanan, strengthening relationship, sincere service, and serious allegiance. No? Allegiance. Kanang pagka maunungon. Warang matag sa marriage, nagipanupaan, till death do us part. Nga naman, kinahanglan ka faithful ka hantod mga matay mo. Kung nasabi mong dorin, anas mong dorin, di pag namatay ko, bisag bihaya pa ko, pinaka magminyuglahin kung na gusto nimo. Sa mga ama nagsultidan, ako mamatay ko, bisag bihaya ko. Pagkain yung kagawasan si Ma'am Doreen, huwag may hindi siya bisag na akong bihaya. Wala lang nesa no, tinawhanon. Kaya murag layan paminawon nga, huwag pagilubong, pagminyo na punan ka. Inato dalana sa tinawhanon. Pero sa balaod, wala gikagiusupa ka. No? Nga naman, ang imong gihuralan na is till death, do us part. Gihimo nimo taman mamatay. Wala, yun nga, unyag malubong na after 1 year. Wala
sa balaod hantod sa kamatayon. Pag namatay na diha, di pa man siya malubong karon, pwede ka mangitaglain. Patay naman to. Murag yun na ba? Wala ko eh. Kaso na sa ato mga tinawahan, murag natin mga, sa tawagan ng term, ano niya nga, murag lain mo paminaw nga, Delikadisa. oh, murag, o sana, usap po na ano, murag delikadisa, usap po, napila yung term ano niya, nga, murag dili lang sa ito tingalik, yung murag isa po man kabulan, pero sa balaod, wala yun, wala yun kay gisupak, ana, till death do us part agad. Pero samtang buhi ta, nasakit man o maayong lawas ang imong partner, ingon sa Bible, kinahanglan serious allegiance. Muna pag sakit imong bana, di man na. Isa pag anak kay nakita lain, oops, Paul na, kaya na pa ka. Kasi maparehitong sa ganun na, just teacher. Amen? Ayo, walang, bisang pag imong gitago-tago, kabalo ang Diyos anak. Bisang di pa kabalo imong partner, kabalo ang Diyos anak. Kaya kalimot, ang tagya sa imong kinabuhi, ang Diyos. So sa kinabuhi sa tao, diri sa kalibutan, ako nang ipakita sa relationship, aron makita na to, unsa importante po na to relationship na to sa Diyos. Kung magbinuang ta diri, masakitan atong partner. So kung magbinuang ta sa Diyos, gamor nga masakit po na sa Diyos. Amen? Hindi na matagal magbinuangan ta. O di ko ta magbinuang, aron di ta ganahan, di ko ta binuangan. Kaya nga so what you sow, you reap mo daw. So aron dili ka mo ani, ayaw pagpugas. Oh, ipugas tong ayong, aron mo ani pugkaw, maayo. Amen? Keep loving the Lord our God with caution, we need serious allegiance. So sa allegiance na to, aron mo seryoso ang atong pagkamaunungon, kinahanglan kinasing-kasing, kanito cordially, no? Relating to the heart, kinasing-kasing yun. Ni ikaduha, kanito prudently. Ikaw prudently, maalamon na kinabuhi ka, no? Nag-unong ka sa imong relasyon nga maalamon. Prudently. Dili kung wala lang, dili dapat naana siya. Na imong gihimo kay naa sa imong otok, na sa imong kasing-kasing, ug naa sa imong katibuk ang pagkatao na. Mo pud ang atong pag-alagad sa Dios. Kung gusto mo happy marriage, gusto mo happy family, mo ra gyapon ni mga butang. I-apply sa balay, i-apply to sa kinabuhi ng Kristiyanon, mag-enjoy mo sa imong Ginoo o malipay sa siya maghatag sa imong panalangin. So diri sa kalibutan, Mason, grabe na ang kalibutan. Gaya na, bisag na ikalisdanan na to, malipayon gyapon ta kung maayo ang relasyon. Unsa to ba? Bisag nagkaon taglugaw pero nagkatawag gyapon ta kanon, maayo ang relasyon. Pero guba ang relasyon bisag dilitson pa mo. Dili mo mag-enjoy. So hinon na. Bisag paglisod na ang kalibutan diri, dagko na kay mahala kay diri, ay kalimot ang Dios di mahot tag-supply. So atong relasyon maayo, di gapon na maputol ang supply sa Diyos. Amen? So ayop, nasabtan nato ni mga butanga. Bisag na ikalisdan sa kalibutan, pero ay kalimot na ay Diyos na supply para sa pagkaras.